Ito na po ang mga nagbabagang kaganapan sa asawa ng asawa ko. Habang nagdadrive ng kanyang kotse itong si Hana papunta sa apartment na pinagtataguan nitong si Shaira, ay gigil na gigil niyang sasabihin sa kanyang sarili na pagbabayarin niya nga daw ang babaeng ito dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Sa kabilang banda, sa loob naman ng simbahan habang naghihintay itong si Leon kay Christy, ay makakatanggap si Leon ng isang masamang balita dahil malilate nga daw si Christy sa pagpunta sa simbahan dahil meron nga daw wardrobe malfunction na nangyari. Pero palalakasin na lang ng wedding coordinator ang loob nitong si Leon at wag daw masyadong kabahan at maging excited na lang para sa kasal dahil sigurado namang susulpot itong si Christy. Dahil nagkaroon lang naman ng punit ang laylayan ng gown nito kaya kailangan lang tahiin. Pero kitang kita pa rin ang pagkabalisa dito kay Leon at para bagang nararamdaman niya na may mangyayaring masama sa kanyang kasal. Sa kabilang banda, dahil hindi nga maiwan nitong si Shaira ang kanyang asawang si Jordan, ay ang yaya na lang ni Junior ang kanyang palalakarin ng mga papeles para sa visa nila papuntang Canada. At isasama niya na din daw itong yaya dahil nga sa wala na itong pamilya. Excited naman itong si Connie at hindi siya makapaniwala na isasama siya ng kanyang amo sa ibang bansa. At pagkaalis nga nitong si Connie ay aayusin naman ngayon ni Shaira ang iba pang mga papeles nila ni Jordan. Pero habang siya'y nakaupo sa sopa, ay may bisitang darating na hindi niya inaasahan at ito'y walang iba nga kundi si Hana. Hindi na nga kakatok pa itong si Hana kaya naman gulat na gulat si Shaira dahil paano daw nga nitong nalaman ang kanilang lugar. Sagot naman ni Hana na gumawa daw siya ng paraan. Bigla namang mapapatingin si Shaira sa hawak na baril nitong si Hana at bigla siyang matatakot. Dahil nga alam niya sa kanyang sarili na may kasalanan siya sa anak nitong si Billy. Tatanungin ni Shaira si Hana kung ano daw ang kailangan nito sa kanya. Sagot naman ni Hana na si Shaira nga daw ang kailangan nito. At hindi lang basta si Shaira kundi ang buhay daw nito ang gusto niyang mabawian. At sabay tutok ng baril ni Hana kay Shaira. At dito na pagsasabihan ni Shaira si Hana na wag daw itong gumawa ng gulo sa kanilang lugar. Pero magagalit si Hana at sasabihan niya si Shaira na si Shaira naman daw ang nag-umpisa ng gulo simula nang sinagasaan nito ang kanyang anak na si Billy. Magpapa-inosente effect naman itong si Shaira at kunwari talaga ay hindi niya alam ang mga pinagsasabi ni Hana sa kanya. At wag daw ito magbibintang dahil nga sa wala naman daw itong sapat na ebidensya. Pero sagot ni Hana na si Billy mismo ang nakausap niya at ito nga ang umamin dahil nakakapagsalita na nga ito. Pero tanong naman ni Shaira kay Hana na ano naman daw kasi ang magiging motibo niya kung bakit kailangan niyang sagasaan si Billy. At dito na nga ibubunyag ni Hana na alam niya na din ang kanyang sikreto na magkapatid nga silang dalawa ni Leon. Na kaya sinagasaan ni Shaira si Billy ay para manahimik ito at hindi maibunyag ng bata ang kanyang lihim. Tanong naman ni Shaira ano naman daw kung magkapatid sila ni Leon. Sagot naman ni Hana na alam niya na rin daw ang isa pang sikreto na nagsabuatan nga itong sila Leon at Shaira sa pagpapadukot kay Christy upang maghiwalay nga sila Jordan at Christy. At para nga daw makuha ni Shaira itong si Jordan. At dahil dito'y wala nang naitanong pa itong si Shaira dahil alam niya sa kanyang sarili na booking na siya. Pero lingid sa kanilang kaalaman na si Jordan pala ay nasa isang sulok at nakikinig na sa kanilang usapan. At dito na muling tututukan ng baril ni Hana si Shaira. Pero biglang lalapit itong si Jordan at pipigilan ang pagbaril ni Hana kay Shaira. Matutuwa naman itong si Shaira sa kanyang asawa dahil pinipigilan nga nito si Hana sa pagbaril sa kanya. Pero ang hindi niya alam ay gusto lamang pala ni Jordan na mahuli ng mga pulis itong si Shaira at makita niya itong nakakulong habang buhay. Tatawagin ni Jordan si Shaira na isang hayop dahil sa kanya ay naghiwalay nga daw sila ng kanyang asawa noon na si Christy. Pero magmamaang-maangan pa rin itong si Shaira at ipipilit niya ang kanyang pagka-inosente. At wag nga daw maniwala si Jordan kay Hana. Pero kumbinsido na si Jordan sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Kaya naman gusto niya na nga daw pumunta ng simbahan para malaman na ni Christy ang lahat. At dahil wala ngang kotse itong si Jordan ay pahihiramin siya ni Hana. Kaya naman hindi na mag-aaksaya pa ng panahon itong si Jordan at agad siyang susugod sa simbahan. Sa kabilang banda, sa ganap naman sa loob ng simbahan, ay makakarating naman si Christy ng matiwasay at kaya naman mabubunutan na ng tinik si Leon. At habang naglalakad si Christy sa dambana ay hindi maitago ang ngiti sa mukha nitong si Leon dahil talaga namang napakaganda ng kanyang mapapangasawa. At maya-maya nga'y mananawagan na ang pare na kung may tumututol nga daw sa kasalang Leon at Christy ay magsalita na agad-agad.
pero mananahimik lang ang lahat at wala nga magsasalita laban sa kasalan. Pero mapapansin ni Christy ang mukha nitong si Leon na tila baga ito'y balisa at parang iniisip nito na mayroon talagang magsasalitang tao na tututol sa kanilang kasal. Sagot naman ni Leon na wala naman daw. Kaya naman ipagpapatuloy na ng pare ang seremonya, pero lingid nga sa kanilang kaalaman na on the way na itong si Jordan upang harangin ang lahat ng magaganap pang seremonya sa kasal. Sa kabilang banda, hindi naman papayag itong si Shaira na maiisahan siya ni Hana at hindi niya nga hahayaan na barilin siya ni Hana. Kaya naman na makikipaglaban siya dito hanggang sa mabitawan nga ni Hana ang kanyang baril. At sa galing nga nitong si Shaira sa pakikipaglaban ay maaagaw niya ang baril at papuputukan niya sa balikat itong si Hana. Kaya naman igagrab na ni Shaira ang pagkakataon upang habulin itong si Jordan dahil hindi nga daw papayag si Shaira na makapunta sa simbahan itong si Jordan at ibunyag ang kanyang lihim. Samantala, tatawagan naman ni Hana si Eunice upang humingi dito ng tulong at magpadala nga daw ng ambulansya na magdadala nga daw sa kanya sa ospital. At magpasunod nga din daw ng mga pulis sa simbahan kung saan ginaganap ang kasalang Leon at Christy. Dahil papunta na nga daw dun si Shaira at alam niyang manggugulo ito doon, kaya naman kailangan may mga pulis na nakaabang upang dakipin ang demonyita at impacta. Sa kabilang banda, matapos nga ang pagsusuotan ng singsing nila Christy at Leon, ay dito na biglang susulpot itong si Jordan at pipigilan nga ang pagpapakasal ni Christy kay Leon. At hindi na nga mapipigilan pa si Jordan sa pagsasalita at pagbubunyag ng mga lihim ni Leon na matagal nang tinatago ni Leon kay Christy. At ito nga daw ang pagsasabuatan nila Shaira at Leon dahil nga sila'y magkapatid na sinet up nga ng dalawa kung saan mag-honeymoon dapat noon sila Jordan at Christy para madukot ni Leon itong si Christy. Kaya naman agad kukumprontahin ni Christy si Leon at hindi naman na maitatanggi pa ni Leon ang kanyang mga kasalanan. Dahil nga nakokonsensya na din siya at wala naman siyang magagawa dahil nga nakakahiya naman nasa loob pa naman siya ng simbahan kung magsisinungaling pa rin siya kay Christy. Sa sobrang sama naman ng loob ni Christy kay Leon ay masasampal niya ito sa harap pa naman ng pare. Pero depensa naman ni Leon na pinilit niya naman magbago kaya naman lahat daw ng pinapakita niya ngayon kay Christy ay totoo at ang kanyang pagmamahal nga dito ay hindi nababahira ng nakaraan. Pero kumbinsido na talaga itong si Christy na wag nang ituloy ang pagpapakasal kay Leon. Kaya naman parang guguho ang mundo nitong si Leon at galit na galit siya ngayon kay Jordan. At sa galit nga ni Leon kay Jordan ay lalapitan niya ito upang makipagsapakan. Pero kahit iika-ika itong si Jordan ay hindi naman siya magpapatalo at talagang makikipagbuno pa rin. Wala namang magawa ang mga tao sa loob ng simbahan kundi makinig na lang at manood ng show. Pero laking panghihinayang din nila dahil ginastusan pa naman nila ang kanilang mga outfit. At dito na nga susulpot si Shaira upang dukutin itong si Christy. At ipapakita nga na sila'y maaksidente. Kaya naman naaabangan natin ang mga susunod na kaganapan. Kaya naman kung maasa ka rin na sana ay buhay pa rin si Christy ay pakilike ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye!